Wow! Yan. Ito na yung finished product. Hi! Welcome back to my channel! Nagigising ko lang. It's 8:41 in the morning. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon kasi ako lang mag-isa dito sa bahay. Kahapon nakapaglaban na ako, nakapagligpit-ligpit ng bahay. Wow! Ganda ng eyelashes ko. Oh, diba? Hindi na ako nag-vlog nung nagpa-eyelash ako kasi gusto ko i-try muna siya bago ko i-share sa inyo. Dito lang naman siya sa Antipolo. Hindi nga lang siya yung nakapwesto sa magandang building or what. Bahay lang siya. Tapos, yung lash tech, nagtatattoo din and maganda yung pagkakagawa niya. Yan. Diba? Super lightweight. So, ngayon, iniisip ko kung anong ulam namin. Ito talaga yung pinakamahirap na isipin sa araw-araw. Anong ulam? Kasi sobrang dali lang magsaing, diba? So, anong ulam? Wala kasi si Volt. Ako lang nandito sa bahay. Naka-fasting pa naman ako hanggang 12:30. Around 12 pa ako pwede kumain. Niisip ko kung anong ulam para mamayang gabi. Kasi ayoko na magluto ng hapon. Gusto ko, lulutuin ko na siya sa tanghali. Tapos, iinitin na lang sa gabi. So, mamayang 12, since nagkikrave ako sa Korean noodles, magluluto lang ako ng noodles with fried liempo and egg. So, yun yung cravings ko kasi kagabi pa ako nanonood ng mga mukbang. So, ayun. Nag-crave tuloy ako sa Korean noodles. Hindi yung spicy, times 6 spicy noodles nila. Yung color black, Jajangmyeon ata yung pangalan. Well, anyway, share ko na lang sa inyo mamaya. But this time, maliligo muna ako kasi to start my day na fresh. So, eto. Tapos na akong maligo. Mag-aayos muna ako. Chukipi! So, ayos Celetec. Wala na siyang laman. Isa sa New Year's resolution ko ay maligo ng umaga. Kasi last year, halos everyday akong naliligo ng gabi. Halos everyday kasi minsan pag may taping, liligo ako ng umaga. Pero pag nandito lang ako sa house, laging gabi. Kasi tuwing hapon, walking ako nagti 10,000 steps. So, ngayon, sinisikap ko na maligo rin ng umaga. Tapos pag nag-workout ako sa hapon, liligo ulit ako. Yun. Parang ang dilim. So, nakatutok na ganyan. Guys, ang sarap sa feeling maligo ng umaga. So, after, gagamit naman ako ng moisturizer. Pero, sunscreen na rin siya. Celetec din. Ewan ko ba, dito lang ko hiyang. Kasi yung mga nabibili sa TikTok, natatakot ako gumamit. Kasi sensitive yung face ko. Okay lang sa katawan, yung mga lotion, ganyan. Pero, pagdating sa face, medyo maselan ako. Hindi ako basta-basta gumagamit ng hindi ko hiyang. Everyday ako nagsa-sunscreen kahit sa gabi bago matulog. So, powder lang. Kasi andito lang naman ako sa bahay. And then, eyebrow. Eyebrow? Eyebrow? Eyebrow. Bro. Whatever. Alam mo, etong kilay ko na to, nagpa-kilay ako sa Gab Pigmentation way back 2018. So, ganun siya katagal. Hindi pa rin siya nagfa-fade. So, sabi nung friend ko na yung ink daw na ginagamit doon is yung pang-tattoo talaga. Hindi daw yung madaling matanggal. So, kailangan ko daw to ipabura para palitan ng bago. Para tumantay. Kasi hindi pantay yung pagkakagawa eh. Sa personal, hindi talaga siya pantay. Anyway, pag may budget na, laser. Papa-laser ko. Yan. After natin maglagay, ibabrush ko naman. Kita ba? Masyadong mailaw. Madilim naman. So, ilaw na lang. Kaya ako nagpa-eyebrow eh. Para susundan ko na lang siya. Ang kaso, hindi naman siya pantay. Ang hirap na hindi pantay yung kilay. Parang lahat hindi na pantay sa'yo tingnan. Ano ba yan? Ako may
taho sa labas. Na-miss ko tuloy yung taho sa Baguio. Yung ube. Ube taho. Masarap naman kasi talaga. Kung mahilig kayo sa ube, try nyo yun sa Baguio. So, tapos na ako sa aking face. Sa body naman. So, ang lotion ko naman is Physiogel. Ito kasi yung binigay sa akin ng dermatologist dati nung nagpa-consult ako kasi may eczema ako. Ngayon wala na, hindi na siya natitrigger. Pero sabi niya, maganda to pag dry skin. Medyo may kamahalan nga lang siya. Maganda naman. Expensive pero maganda. So, konti lang. Kasi ang lamig na yun eh. Nagda-dry yung skin ko kahit inom ako ng water. Siguro sa weather talaga. Parehas nga kaming may sipon and ubo ni Volt kasi last Sunday, pumunta kami ng Divisoria. Tapos, pag uwi namin, kinabukasan, sinisipon na ako. Tapos, mga 2 days, si Volt naman. So, ayun. Yung phlegm ko ngayon, medyo hinog na. Yung color green na nabuo. Kaya umiinom ako ng carbocysteine Solmux. Ngayon, pahinga lang. Balak sana namin mag hot spring last Sunday. Ang nangyari, nag-ride lang kami sa Marilake. Ayun, pag uwi namin, mas lalong lumala yung sipon namin, tsaka mas lalo kami inuubo. Kasi malamig eh. Wala lang, na-share ko lang. So, patutuyuin ko muna yung hair ko. Magbabangs ako ngayon. Sabi nung ex-girlfriend ng kuya ko dati, mas madali daw kapitan ng dirt yung hair kapag hindi ka nagbo-blower. Yung basa pa tapos hindi mo siya patutuyuin. So, mas maganda daw talaga pag binoblower. Pero sabi naman ng hairstylist na mga na-meet ko, nakaka-dry daw ng hair. Ang temperature ng blower ko, pag nagbo-blower ako, is nasa middle lang siya. Para hindi ma-dry yung hair ko. Napansin ko, pag hindi ako nagbo-blower tapos natuyuan ng pawis yung scalp ko, parang pag ginanyan ko siya, tapos inamoy ko, mabantot. Hindi mo siya mabantot, parang amoy anit. Hindi ka naligo, hindi ka nag-shampoo, parang ganun. So ayun, everyday ako nag-blower, pero nasa middle lang yung temperature, hindi ganun kainit. Tapos, minsan naman, electric fan naman ako na nagpapatuyo ng buhok. Then, isang beses, nagpamassage ako. Sabi sa akin ng therapist, "Ma'am, ang dami mong lamig sa ulo." So, sabi ko naman, saan ko po kaya nakukuha yan? Sagot niya, "Kapag natutulog po kayo ng basa yung buhok nyo." Tapos naisip ko, hindi, kasi hindi naman ako natutulog ng basa yung buhok. Sabi ko, saan pa? Pag nagpapatuyo po kayo ng buhok sa electric fan, pagkakaligo nyo lang. Sabi ko, boom! Oo, kasi mas madalas ako magpatuyo ng buhok sa electric fan. Dati, bago ko pa nalaman yun. Siyempre, tututok ka nga lang naman. Pero, dun ko pala nakukuha yung lamig-lamig ko sa ulo. Sabi nung therapist, so simula nun, sabi niya, i-massage ko daw yung ulo ko minsan kasi ang daming lamig. Tapos last time na nagpa-massage ako, sabi niya, ang dami ko daw lamig sa ganto. So, parang yung bukol-bukol na pag kinapaka pa mo. Bukol-bukol. Sabi niya, dito sa likod ng tenga ko, "Ano ma'am, ang dami niyo pong lamig sa dito." Sabi ko, "Oo nga eh, parang antigas nga eh. Ano po to, sipon po na hindi makalabas." Ah, okay. Kasi last year, hindi naman sa hindi ako mahilig sumingat sa public place. So, ang ginagawa ko, lulunukin ko. So, mali pala yun. Dapat pala talaga ini-spit out mo para mawala nga naman sa katawan mo. Nakakadiring i-share sa inyo, pero para malaman nyo na rin. So, pag may sipon, kailangan talaga isinga. Napaka ko lang talaga. Tamad. Yun. Tumawag si Volt, sabi niya gusto niya ng sinigang. So, magluluto ako mamaya ng sinigang. Pero bago yon, magluluto muna ako ng Korean noodles na kinikrave ko talaga. Tuyo na yung buhok ko. So, pupunta muna ako sa market para bumili ng ingredients ng pangsinigang. And bibili ako ng mga kailangan namin. So, bibili muna ako ng ingredients ng sinigang and yung noodles na kinikrave ko. Iwan ko muna kayo. Okay? So, ayan. Nakabili na ako ng pangsinigang at saka yung kinikrave ko na jajangmyeon.
Lutuin ko na kaya yung jajangmyeon. Tara! So, magpiprito ako ng liempo, tapos egg. Konti yung water. Ito yung sauce niya sa loob. Sauce talaga siya, hindi yung katulad ng pansit canton natin na powder and oil and toyo mansi. Prito muna ako ng a little bit of liempo. Lagyan ko ng konting asin and pepper. Para may lasa naman yung pritong liempo ko. Magluluto pa ako ng itlog. Kasi nakikita ko, itlog pa silang nilalagay. Let's try! Wow! Excited na ako. Medyo makakapal yung noodles niya. Oh. Hindi katulad sa atin. Sabi ko, once a month or twice a month lang ako magkakain ng processed food. Kaya ayoko na nanood ng mga mukbang-mukbang. Kasi nag-crave ako. Nasisira yung diet ko. Okay, pinabaliktad ko yung liempo gamit ang chopstick. Magaling. Ang bread liempo. Diba? Nakalagay dito, i-drain yung water, tapos tsaka ilalagay yung sauce. Lalaway ako. So, hinati-hati ko lang siya sa ganito kaliliit. Sarap! Sarap! My God, hindi pinapanood ko pa. Sarap. Sarap na si Kamsi. Oh my God, sarap. Sarap! Oh my God, oh my God, oh my God. Titikman ko muna siya. Ang sarap. Sobrang sarap. Ewan ko kung magugustuhan niyo ito pero sa panlasa ko, ang sarap. Or siguro kasi ito yung kinikrave ko kahapon pa. Kasi napapanood ko siya sa mga mukbang. Pero ngayon talagang grabe. Sarap. Meron ako ditong barley tea. Ito. Dati kasi, yung kuya ko, pag umuwi siya galing Japan, meron siya laging pinapatuto kay mama na tsaa. Tapos yung tsaa na yon, ginagawa nilang parang tubig. Ano yun? Tapos ngayon, napanood ko sa TikTok, meron yung mga Pinay na nakapangasawa ng Japanese. Ayun yung iniinom nila kada kakain, hapon 3 p.m, tea time. So, nasa yellow basket nila. Nag-order ako, then tinikman ko, ito nga yung pinapaluto ng kuya ko sa mama ko dati na healthy daw. Kaya daw siguro yung mga Japanese, magaganda yung kutis. Lagi sila nagtsatsaa. Umorder ako, eto siya. Yan. Wala namang masama ko itatry, diba? Mamaya gagawa ako ulit niya. So, ang sarap. Ang sarap. Yung lasa nito, bagay na bagay sa kimchi. Kain pa. Kaya ko naman siya lagyan ng itlog. Ang sarap lalo. Mas masarap siya sa may itlog. Ba yung combination niya nung kakapanood ko kay Hamsi kagabi. Ito ang resulta. Nag-crave ako sa jajangmyeon. Na-realize ko lang. Kaya pala yung mga Korean pag kumakain, parang punong-puno yung bibig nila. Ang sarap niya pag samasamahin. Egg, yung sauce nito, yung kimchi, ang sarap. Dapat pala dalawang itlog yung niluto kasi masarap talaga siya. Yung malasado pa, sa tatlong to lahat bagay. Luluto ako ulit nito sa susunod. Imbis 16 hours yung fasting ko, naging 15 hours. Nanonood ako ngayon ng Gioong vlog. Mas gusto ko manood ng mga vlog kasi parang mas nakaka-good vibe siya kaysa sa mga teleserye. Ako sa akin lang to Parang mas feel ko manood ng mga vlog na masaya, nakaka-good vibes. Opinion ko naman yan. Ang kulit ng langaw na to. Busog na ako. Gagawin mo dyan. Gugulatin mo din naman, Shi. Bakit alungkot ng Sugi Boy? Wala ang Papsi. Opo, Joe. Papakita ko naman sa inyo ngayon kung paano ko ginagawa yung tea na sinabi ko sa inyo kanina. Ito, 1 liter ng water.
maglalagay tayo ng isang tea bag. Hahayaan lang natin siya hanggang kumulay. Yun na yun. Mag-watch muna kami ni Sugi ng Ong Fam Vlogs. Si Sugi hindi naman to kumakain ng tanghali, bihira. Depende sa ulam. Ang laging kain niya talaga is gabi. Diba, Sugi ba? Ang padyaw. Ma'am. Ate, balansin nyo lang din na wag puro tutok. Kahit si Sugi nanonood. So, after ilang minutes, ganito na siya. Ready na siyang inumin. Lagay ko muna sa ref para malamig. Sugi, excuse me. Sugi. Ngayon, mag-gel polish naman ako ng nails ko para presentable ang ating nails. Dito na lang tayo. Yan. So, meron ako dito UV light. And itong mga kailangan ko. Top coat, base coat, and mga pandinis. So, pili muna ako ng color. Ang una, lilinisin ko muna. Tapos, ipupush yung mga cuticle para maayos yung pagkakaprep. Hindi mo naman na siya kailangan kudkurin pa yung buong kuko kasi gagamitan mo naman siya nito mamaya eh. Kailangan dry yung kuko bago ilagay yung ano. I mean, dry, wala siyang kahit anong moist, nakaano sa kuko. Bago ilagay yung rubber base ko. So, linisin muna natin. Tapos, brush. And, tanggalin yung mga dry skin sa paligid. Ito lang lagi kong ginagawa eh. Kasi pag nagpa-gel ka siya sa parlor, ay kamahalan. So, nakasave ako ngayon ng worth 500 to 600 pesos. Tapos, yung surface ng nails, i-shade natin siya nito. Gagamitan natin siya ng filler. So, kailangan wala siyang kahit anong dirt para kumapit talaga yung base gel. Huwag nyo masyadong kayo din yung kuko nyo kasi masakit, ninipis. So, tamang shade lang ng nails. Super dali lang nito. Kayang-kayang gawin sa bahay. Lalagyan na natin siya ng Equilibrium liquid bago natin siya lagyan ng base coat. Kailangan dry siya, walang kahit na ano. And then, hayaan muna natin siyang mag-dry. Tapos, lalagyan natin siya ng rubber base coat. Manipis lang, hindi kailangan makapal. Magkano rin to sa labas? Huwag niyong isasagad sa pinakadulo ng skin. Dapat may puwang pa rin siya. So, after this, i-cure natin siya for 1 minute. Okay, cure for 1 minute. 60. So, habang kinukure natin siya, namili na ako ng color na gusto ko. Itong heather rose. Hindi masyadong kitang-kita. Tapos, huwag nyo muna siyang hahawakan. Shake lang. Lalagyan muna natin siya ng manipis lang. Tapos, cure ulit for 1 minute. Tapos, apply ulit ng isa pa. Okay. So, ito yung first ko. Ganito siya. Huwag nyo muna hahawakan. Kasi medyo sticky pa yan eh. Yan. Cure for 60 seconds. Ganun lang siya kadali. As in. Kada lagay nyo ng color, dapat manipis lang. Tapos cure nyo for 1 minute. Tapos lagay kayo ulit hanggang ma-achieve nyo yung gusto nyong kulay. Ako gusto ko yung plain lang. Tapos parang natural lang siya na nails. Okay. So, second coat na tayo. So, ganito na siya. Diba? Simple lang. Okay. Second coat. Okay. Feeling ko okay na siya. Na-achieve ko naman yung color na gusto ko. Hindi siya masyadong bright tingnan. Maglalagay na ako ng steel top coat. Pag ilalagay mo na itong steel top coat, dapat manipis lang din siya. Tapos, mas matagal mo na siyang i-cure para talagang tuyong-tuyo siya.
i-manicure ulit natin for 90 seconds na. Para talagang tuyong-tuyo siya. Tapos, same procedure lang din yung gagawin ko sa second nails ko. Okay. Yay! Ganda! At this point, pwede mo na siyang hawakan kasi tuyo na siya. Ayan. Ang ganda! O, diba? Ayan. So, same lang din ang gagawin ko sa kabila. So, ayun, natapos ko yung nails ko. Ito na yung finished product. So, tatagal siya ng up to 3 weeks. Depende sa inyo kung lagi kayo naghuhugas ng plato, naglalaba, or laging busy sa kusina, or kung ano man. So, ayan. Napaka-simple lang niya. Ang ganda. Again, thank you so much for watching. See you in my next vlog.